So guys, hello po. So ito naman guys, ituturo ko naman sa inyo yung paano ba ako gumawa ng sales report guys. So yun na nga guys, no? Paano ba ako gumawa ng sales report? Siyempre, para sa akin guys, lahat naman talaga ng negosyo dapat, kahit na small business ka or whatever, kailangan mong matuto, no? Kahit simpleng mga sales report lang, para malaman natin yung pumapasok na pera, lumalabas na pera, kung sumusobra na ba tayo sa paggastos, no? Una dapat yung expenses mo, lista mo rin guys. Kaysa yung mga kinukuha ko dito guys, nililista ko. Yung mga kinukuha namin dito, nililista ko guys. Kasi kasama yun sa puna na kinukuha ko guys. Ayun yung kinagandaan. Namapansin nyo. Bagong ayos. Inayos ko muna yung mga paninda ko kanina. Ayan. Inayos ko to kasi mag-deliver tayo bukas. Yan guys. At baka isipin ng iba, sus, Madam Duday, gastos lang yan. Alam naman namin yung pumapasok na pera sa amin. May mga ganong senaryo, may mga ganong magsasabi niya ng mga viewers ko. Pero para sa akin guys, kasi nasa sa inyo naman yan kung gagawin nyo eh. Pero ito sa akin, effective talaga guys. Na sinusulat ko yung sales report ko. Bakit? No? Yun nga, para nga malaman ko kung kumikita pa ba ako, bumibenta pa ba ako, no? Nasosobrahan na pa ba yung pagbibigay ko, ayun. Nakasalalay dito sa report na to guys. So ganito yung ginagawa ko. Papakita ko sa inyo. Ito pala yung mga binili ko sa not sponsor Mr. DIY. Ito. 98 pesos to guys. Book na to. Tapos meron din tayong highlighter. Ayan, highlighter guys. Ayan, highlighter din tayo. Tapos ito yung pong malakasan na 41 pesos. Dalawa na to guys. Ouch. Yan, 41 pesos. Sa Mr. DIY, baka naman Mr. DIY. And then, ito, stationery. Ito yung pambenta ko guys. Pagti 10 pesos na mga, ano ba tawag dito? Ballpen guys. Sinanap din kasi ito eh. Doon, mura lang doon talaga guys. Promise, pwede yung pangbenta-benta. Punta kayo sa pinakamalapit na Mr. DIY. At saka ang ganda ng ano nila. Ang ganda ng paper oh. Dulas eh. Diba? Hindi madulas yung parang matibay talaga. Quality. Yan. Napansin nyo, sa unang page pa lang, yan, may nakalagay, Sales Report 2014 RBCJ Store, no? So, ikaw guys, nasa sa'yo pa rin kung gusto mong gawin to. No? Kasi, itaas yung kamay yung gumagawa ng mga sales report yan. Kasi malaking tulong talaga sa atin to para malaman natin yung kung bumibenta pa ba tayo, kung kikita pa ba tayo, nalulugi na tayo. Para meron sa halaan. Yan. So, ginawa ko, highlighter. Yung January, yan, January. Kaya may highlighter ako guys. So, January. Ayan ang unang sales ko. Unang sales ko tapos, tinatimes ko siya sa 15%. Kasi nagsisave tayo ng 15% para to sa mga utang-utang natin, babayaran natin. Ang hihingi ng mga ano dito, yan, nagsisave tayo ng 15% guys. Yan, kaya ginagawa ko siya guys, di ba? Halimbawa, ayan, yung January 1 natin guys is 7,810 yung sales natin. Times 15%, ang kinuha kong pera dyan is 1,172. So, yung Tuesday bumagsak. Naging 1,674 ang benta natin. Ayan, so 251. So, inad ko lang yan si 15% dito kasi para matotal ko na agad, hindi na ako per month magtototal. No? Gabi-gabi ko na siyang ginagawa. Rotation. Ayan, nakaganyan. Papakita ko sa inyo. Wait ako. Ayan guys, oh. Ayan ang ginagawa ko guys. Ito. Ayan ang ginagawa ko. So, ginagawa ko 7,810 plus yan, plus 1,674. So, 9,484 na guys. Ayan yung total. Tinototal ko na siya agad. Ayan. Hanggang pababa na pabayan. Wait lang. So, ganun yung ginawa ko guys. Ayan. Kaya sinasabi ko sa inyo para alam nyo rin, meron kayong pattern kung paano gagawin. Kasi, malaking tulong talaga to guys, yung sales report na yan. And then, sa loob ng isang taon, ito total mo ngayon yan. Para malalaman natin sa loob ng isang taon, kung magkano ba yung kinita natin at naging sales natin. So, ganun lang guys, i-add mo lang yan.
Ikaw, bahala ka kung ilang percent yung kukunin mo. And then, yung mga diskarte guys, kuha ka na ng ano guys, ito, di ba? Kunyari, ito yung pera mo. Ayan, yung pera mo. So, kunyari, may cash fund ka na 2,000. Ayan. So, pag nagbilang ka ng gabi, ilalas mo lang yung 2,000. Ganun lang yung strategy, guys. Ayan. So, ayan, siniseparate ko yan. Dapat naka-organize yung ano natin. Pero pag marami naman na tao, ikaw, guys, diskarte mo na pag marami tao. Kung gusto mo pang malaman yung sales mo, guys. Ganun yung, guys, yung ginagawa ko. Oh my God. Yan. Tapos, sabi ko na nga sa inyo na hanggang 31 yan. And then, in the next page, guys, dapat expenses, ayan na. 100 pa lang expenses ko, guys. Ayan si Beshi mo. 0954 07 26 829. Ayan, chat nyo ako, guys, kung meron kayong mga gustong matutunan about Sari-Sari Store. Charot. Wait lang, guys, Nag-cash out lang. So, magkano sinayad mo? 515. 515. So, bibigyan ko siya ng 512. Beshi, wala akong barya, Beshi. Thank you. Tapos yung 15 pesos sa tabi. Yun. Nakalista rin yung mga kita ng mga Gcash sa akin, guys. So, ganun yung guys. Tapos, kita nga. Pero kayo bahala gumawa ng pattern na guide lang to, guys, Tapos, ayan. Meron na tayong sales profit. Tapos, meron tayong tinatawag na expenses. Ayan, 100 pa lang expenses natin, guys. Tapos, delivery in. Ibig sabihin ng delivery in, guys, ito yung mga pinamili natin ngayong January to. Umabot pa lang siya sa 7,477.20. So, ilalagay nyo lang dyan yun. Kunyari, kung marami namang lista, ilagay nyo na lang, by numbers na lang. Ayan. Kasi ina-add ko lahat yan. Tapos, in the next, dito na lang sa kabila. Pag-add mo yan, ayan, para malalaman mo yung total agad, guys. Tapos, pag nalaman mo yung total niyan agad, guys, yan. Pag nalaman mo yung total niyan agad, guys, alamin mo na rin yung profit mo dyan sa 7,000. Yan, 7,477.20 times 15%. So, may pumasok ng pera sa tindahan mo na 1,121.58. Ayun, kasi 15% kaya kinukuha natin. So, estimation lang yun, guys, At ito pa, yung profit. Ayun lang. Ayun lang naman ilalagay mo dyan, guys. And then, pagkatapos ng January, February naman, guys. O, diba? So, yung mga expenses yan, guys, kasama na dyan yung mga utang ko. Mga utang sa load, utang sa bangko, diba? Ganun, guys, no? Yun. So, magandang to, guys, Maganda to. Para sa akin, guys, Sa isang taon ka lang naman gagastos na mga yan, ito, magagamit mo to ng Kasi may nag-comment sa akin, guys, sabi niya, madam, gastos lang yan sa Kasi, di naman siya gastos. Kasi kung mapapakinabangan mo naman sa Sari-Sari Store mo, guys, bakit hindi, di ba? So, ayun lang masasabi ko dun sa nag-comment sa akin, gastos lang yan, madam. At saka, eto naman, guys, itong notebook naman na to, yan, no? Hindi naman to agad-agad mapupuno, hindi magagamit ko na ilang years. Pinalitan ko nga lang kasi ito, ang dami na kasing nakalista dito, guys. Ito yung binigay pa sa atin ng viewers natin. Sa Mr. DIY ko rin to na dito, guys. So, ganun sana, guys, natuto ka sa mga sinasabi ko dito, na para sa akin, mahalaga ang magtala para malaman mo ngayon kung kumikita pa ba yung Sari-Sari. Kasi hodang sumakit yung ulo mo kasi nangyari na rin sa akin to, guys. Hindi ko na napabayaan ko yung tindahan ko, hindi ko na-detect kung ano yung labas-pasok ng pera ko. Ayun, sa bangka. Ayun. Dumaan din ako sa pagkalugmok, guys. Yan, guys, sana nakatutunan nyo tong way ko, paano ako magsulat ng aking sales. So, ito pa sa magandang dahil, please like, share, and subscribe my YouTube channel para pinag ka sa mga bagong videos. Thank you for watching, guys. Bye-bye.